Laki sa hirap. Mula sa pangangalap ng kaning baboy sa kanyang kabataan, naging international singer. Namulatan namin, puro paghihirap. Ang negosyo ng tatay ko, nagpapalaki siya ng baboy. Pag hindi namin napakain at pag hindi kami kumuha ng kaning baboy, bubugbugin kami ng tatay namin. Tagumpay ang singing career, subalit bigo naman sa larangan ng pag-ibig. Yung ginawa kong suicide, lahat ng external medicines, ininom ko. Nung nagdodorm ako, nakita na nila lahat na bumubula na yung bibig ko. I was rushed to the hospital. Dahil sa kahirapan, nagkatulong sa mga kamag-anak. Pero naging negosyante sa paglaki. At the age po ng mga grade 1 ako, kasama na po akong nagbebenta ng gulay ng lola ko at saka fruits sa palengke. Ang kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. We are 9 siblings. Ang negosyo ng tatay ko, sideline niya, nagpapalaki siya ng baboy. So kaming lahat na magkakapatid, namulatan namin, puro paghihirap. Yung iisipin mo, makakakain ba kami mamaya o hindi. Dahil nga sa ganong sitwasyon ng buhay, we were constrained to work at an early age. Kailangan kumita kami ng pera. Pag hindi namin napakain at pag hindi kami kumuha ng kaning baboy, bubugbugin kami ng tatay namin. Every time na nabubugbog kami, hindi namin naiisip that we are being disciplined. Ang naiisip namin, humanda kayo paglaki ko, pagtanda ko, gagawin ko rin to sa inyo. Yun ang sarili ko. Right after my graduation in high school, I was offered a career in singing. May isang grupo, inask ako if I can be one of the members of a show band. I was considered as one of the singers. Ang start ng international singing career ko was in Holiday in Pakistan. Tapos Singapore, tapos part of Malaysia. Mula dun sa isang buhay na kumukuha lang ng kaning baboy, tapos pinatira kami sa hotel. Sabi ko, feeling ko, ganito pala ang buhay ng masarap ang buhay. Kasi hindi namin naranasan yun eh. Kaya lang, yung time na yon, maybe because of my pursuit, na may magmahal sa akin kasi hindi ko talaga naramdaman eh. Nagkaroon ako ng relationship with a married man. Paano na-curious ako, paano kaya ang my boyfriend? Yung involvement ko with that married man grow deeper. Parang feeling ko, hindi na ako makakaalis dito. Actually, twice akong nabuntis sa kanya. At dahil nakakahiya na magkaroon ka ng anak sa isang may asawa, both of us decided na magpa-abort. Pina-abort ko yung 2 baby ko. We were then in Singapore. Pinauwi siya ng asawa niya. Nung pinauwi siya ng asawa niya, wala na siya magawa. So alam mo yun, I was left heartbroken. I was left devastated. Yun yung naramdaman ko. Pero hindi pa rin ako tumigil, kumanta pa rin ako, nagtrabaho pa rin ako para sa pamilya ko. Until na nag-disband na yung group namin. So nung nagkaroon na kami ng iba-ibang buhay, I decided to push through with my studies. Habang tinatapos ko siya, nagtatrabaho ko sa isang company. Tapos nakakilala ako doon ng bagong empleyado lang na nagkainlaban na naman kami. And this time, masaya-masaya ako na naging mag-boyfriend kami kasi binata. We were so in love with each other, I believe. Tapos nag-uusap na kami, we're talking about marriage. Kaya lang, naging problema, itong boyfriend ko, nabuntis niya yung best friend ko. So nung nalaman ko na nabuntis niya, para na namang gumuho yung mundo ko. To the extent na inano ko siya, I drove him away. Kasi masakit yun sa part ko eh. Ang ginawa ko, lagi akong lango. Lango talaga. Yung feeling ko hindi ko dapat maranasan, hindi ko dapat maramdaman. I went to a beach. Yung sa isang beach, nakaupo lang ako sa seashore. Tapos lasing na lasing ako, may dala akong alak sa Cavite. Tapos kinakausap ko yung dagat. Kung talagang totoo ka, patasin mo ang dagat! Yun ang challenge ko sa Lord.
Parang napakalupit ng mga pangyayari sa buhay ni Luz. Nakaka-depress talaga na akalain mo yung hirap na pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang ama mismo ay sunod-sunod din siyang nakaranas ng kalupitan doon sa mga lalaking nakarelasyon niya. Napakalungkot talaga. At saka, ang mahirap kasi, minsan ka lang magkakamali. Pero yung pagkakamali na yon, that could define you, your life. Doon ka pa matatandaan. So, napaka-importante po talaga na dapat isipin natin kung ano man ang dapat natin gawing desisyon, lalo na sa harap ng mga tukso na ganyan. Siyempre, para sa akin, yan ang pinakamahirap, sexual sin, because hindi lang katawan mo ang nagkakaroon kayo ng soul ties. So, kailangan talaga ay you have to be in control of all the faculties, puso, isip, kailangan talaga Pati katawan. Dahil yung mga tao naman na yan na lumalapit sa atin, hindi naman lahat sila pakikipagkaibigan ng gusto. Katulad nga sa nangyari, gusto lang palang gamitin ang kanyang katawan. Oo, pero alam mo kasi, hindi ko rin masisisi Luz dahil siya ay naghahanap ng pagmamahal, no? Na sa kanyang paglaki ay hindi niya naranasan. Pero maling source ng pagmamahal ang kanyang napuntahan. Ngayon dumating siya sa punto na pati ang Diyos na mismo yata ang sinisisi niya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero tandaan po natin, tayo po ang gumagawa rin ng desisyon or choices. Tayo ang pumipili kung ano ang mangyayari sa ating buhay. At dahil uhaw sa pagmamahal na ipinagkait ng ama, tila naging tugon sa pangungulila ni Luz ang pagmamahal ng boyfriend na may asawa. Subalit naglaho rin yon at iba yung depresyon naman ang naranasan ni Luz. And when she finally recovered from that experience, she fell in love again. But the guy cheated on her dun pa sa kanyang best friend. So Luz turned out devastated again, and this time she thought of ending her life. Where would this lead her? Her full story when we come back after a short break. Don't go away. Sa ating Big Monday giveaway, mamimigay kami nitong sling bag, tumbler at grid organizer sa ikalabing dalawang caller, texter at FB post na may tamang sagot sa ating question of the day. Ano ang title ng ating episode ngayong gabi? Kung alam nyo na ang tamang sagot, maaari na kayong tumawag, mag-text o mag-post sa aming Facebook ng inyong sagot. Upang makasiguro kung tama ang inyong sagot, panoorin ang kabuuan ng programa. Ang mga batang edad 4 hanggang 14, sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the Future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Talagang totoo ka! Mataas yung mga dagat! Yun ang challenge ko sa Lord. I know, God can do that, di ba? Pero hindi talaga yun ang way niya to minister to me. Ang feeling ko nga, I always have to go through the hard way. Nung walang nangyari, lalo ko na-disappoint. So pagbaba ko galing beach na yon, talagang plinano ko na magpapakamatay na ako. Yung ginawa kong suicide, lahat ng external medicines, ininom ko. Nung nagdodorm ako, nakita na nila lahat na bumubula na yung bibig ko. I was rushed to the hospital. During my hospitalization, doon na dumating yung sa brother ko, yung spiritual mother niya, nag-minister sa akin. Nag-struck sa akin yung sinabi ng spiritual mother. Sabi niya sa akin, God is a God of many chances. I should have died nung mga panahon na yon, di ba? Pero hindi. Hindi inalaw ng Lord. Yung pala, meron siyang magandang plano sa akin. Nung nakakilala na ako sa Lord, tumanggap na ako sa Panginoon, ang buhay na buhay sa puso ko, yung pinatawad ka na ng Panginoon. Nabago na yung pananaw ko. Lalo na ako nagkaroon ako ng hunger and thirst for God's presence. Kasi na-realize ko yung ganito palang klaseng buhay ko kaya pa pala akong patawarin ng Panginoon.
Tapos dahil nga puro ako heartbreak, hindi na ako umasa na makakapag-asawa pa ako. Kasi sabi ko, sino pa ba ang lalaki na magtsatsaga sa akin after everything na nangyari, no? But the Lord is so good, the Lord is so faithful, na when I became a born-again Christian, ang unang regalo niya sa akin yung asawa ko. Actually, pen pal kami noon. Ang sulatan namin, wala yung mga pakyut-pakyut. Ang sulatan namin, puro praise report, victory reports after 3 months. He went back to Manila, April, May, kinasal na kami. Natutuwa ako kasi God blessed us with 3 wonderful children. Yung eldest ko is a boy, middle ko is girl, tapos yung youngest ko is a boy. We were trained, kaming dalawa, in February of 2015 to be life coaches. So praise God kasi we are now on our 3rd year as life coaches. All of the pain, all of the hardship na pinagdaanan ko, all of this contributed so much of the kind of woman I am. Napakabuti ng Lord. Isa pa, huwag kayo masyadong magmahal. Yun yung gusto kong i-impart. Huwag kayong magmahal sa tao kasi ang mga tao, kahit ayaw nilang mawala, mawawala rin yan. The most important thing is you build a deeper relationship with God kasi God will never leave you. God will never forsake you. Di ba? I think the correct kind of love that we can give to another person is the kind of love that God will fill us with, no? Hanggat hindi natin na-experience yung pagmamahal ng Diyos, mahirap talaga ibigay yung tama ring pagmamahal na pwede nating ibigay sa ating kapwa-tao. Pero sa isang banda, gusto ko ring tukuyin, no, yung sa buhay ni Luz. Kasi yung kasalanan, siya ang gumawa nun eh. So sometimes, yung mga taong responsable sa kanilang choice, sinasabi nila, sinisisi nila yung buhay. Minsan yung parents nila, best friend nila, yung mga komunidad, kayo po yung gumawa nun eh. Tama. And then, lalo na kung kayo yung nag-isip na magpatiwakal, mas malaking kasalanan yun sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang Banal, marami po salamat sapagkat tunay na ikaw ay Diyos na buhay and you are in the business of transforming people. Salamat po, Panginoon, sapagkat iniligtas mo ang isang katulad ni Luz. Panginoon, alam ko ngayon maraming mga tao, sadlak po sila sa kasalanan. Nasasadlak po sila sa maling relasyon, nasasadlak sila sa mga maling bisyo. At hinahanap nila ang kaligayahan sa mga sitwasyon, sa mga tao. Kaya, Panginoon, lalo silang nakakaranas ng pait. Lord, sa sandaling ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. At na-realize namin na kailangan naming isuko ang aming buhay sa iyo. Nakakapagod, Panginoon, ang buhay na parang preso sa aming mga emotional past, sa mga pain na aming nadarama. Kaya, Panginoon, tatanggapin po namin ang iyong pangako nang sabi mo, lumapit kayo sa amin, kayong nabibigatan. Lord God, we surrender our lives to you and we repent of our sins. Inaanyayahan ka namin, Panginoon. Mula ngayon, pumasok po kayo sa aming puso. Kayo po maghari, Lord God. Hindi na po ako, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari sa aming buhay. At ako, Panginoon, ay nagtitiwala. Hindi ako mabibigo. Sapagkat alam ko, Panginoon, you are a good God. Always in Jesus' name. Amen. Amen. Panginoong Diyos, marami pong salamat at pinatawad mo ang lahat ng mga nanalangin ngayon at humingi ng tawad sa inyo. Marami pong salamat sa bagong buhay na ibinibigay nyo sa lahat ng lumalapit at nagtitiwala sa inyo at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa panahong ito, Panginoon Diyos, meron pong mga nananalangin dahil sila po ay pumatay ng sarili nilang mga anak sa pamamagitan ng abortion. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kasalanan po ang pumatay higit sa lahat sa aming mga sariling mga anak. But you are a God who forgives and a God of many chances. So right now, there are those who are praying right now, Lord God. They feel condemned by their sin. But Lord, we know that you forgive those who earnestly seek you and ask for your forgiveness. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay guilty
ng abortion. The Lord is compassionate and gracious. He is forgiving you right now. He's looking into your heart and into your spirit. He knows. He knows those who are sincerely repentant right now. And just receive God's grace and mercy upon your life. He's a God who forgives. He's a God who's compassionate. He's a God of many chances. Just receive God's forgiveness. Receive His new life for you right now in the name of Jesus. Meron ding mga babae nanonood ngayon. Hanggang ngayon, kayo ay nakikiapid pa rin sa taong may asawa. Alam ninyong mali ito, gaya ng napanood nyo ngayon sa ating kwento. Pero hindi kayo makakalas sa sitwasyon na ito. Hindi nyo talaga kakayanin on your own, but God is there right now. He's a compassionate God and Father and a husband and lover of your soul who wants you to know that He has a wonderful plan for your life. And this is not it. You deserve more than this. Let God take you out of this miry clay that you find yourself in right now, because God loves you very much and He wants a wonderful life for you. He has a good plan for your life. So just receive Jesus right now as your Savior, as the lover of your soul. Do away with your sin. Jesus said, I forgive you, but sin no more. And just believe that and receive God's forgiveness and healing for your life in Jesus' name. The Spirit of God is telling me right now that there are many people, individuals, persons who have suicidal thoughts. Yes. Mga kapatid, yan po'y galing sa demonyo. Hindi po kayo kawawa. There is always a chance. Yes. Nothing is impossible with God. Amen. Huwag po ninyong entertain ang mga suicidal thoughts. Yes. Suicidal ideation. Hindi po yan galing sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, He is a God of second chances. Lumapit po kayo sa Panginoon. Magbasa kayo ng kanyang salita. Tumungo kayo sa iglesia kung saan maaari niyong maunawa ng kanyang mga salita at may magtuturo sa inyo. And even right now, as I speak, meron mga pinagagaling ang Panginoon. Emotionally, Yes. psychologically, Amen. Yes. in the name of Jesus. Yes. Ikaw na nalilito ka, naguguluhan ka, akala mo nababaliw ka, tawagin mo lang ang pangalan ng Panginoon. The Lord is healing you right now from that bondage. Merong nalululong sa droga ngayon, natatakot siya, baka hindi niya mapigilan ang kanyang bisyo at siya'y maging biktima rin ng tukang kapatid. Hindi tayo helpless. Call on the name of the Lord. Amen. And He is always there. He will rescue you. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Sa ating Big Monday giveaway, mamimigay kami nitong sling bag, tumbler at grid organizer sa ika-12 caller, texter at FB post na may tamang sagot sa ating question of the day. Ano ang title ng ating episode ngayong gabi? Kung alam nyo na ang tamang sagot, maaari na kayong tumawag, mag-text o mag-post sa aming Facebook ng inyong sagot. Upang makasiguro kung tama ang inyong sagot, panoorin ang kabuuan ng programa. Magulong sitwasyon sa tahanan ang nagtulak kay Bea. Hindi niya tunay na pangalan sa maagang pakikipagrelasyon. Minsan nagagalit sa akin si Papa kasi puro daw ako sa cellphone. Hindi ko lang sa kanila masabi na wala kayong time. Hindi nyo kayang itanong sa akin kung ano yung problema ko. Pero kahit paano po, hinahanap ko pa rin yung ng magulang eh. Di naglaon ay naglayas ito at tumira sa bahay ng kanyang boyfriend. Sa murang edad na 14, nagbunga ang kanilang pagsasama. Mas pipiliin ko na lang na ako yung umalis dun sa bahay kaysa makarinig pa ako ng kung ano-ano. Alam ko naman na dito ko titira, imposible na wala. Pero yung baby po, hindi ko talaga expect yun. Nasa mahigit 10% ng kabataan edad 15 hanggang 19 ang maagang nabubuntis
dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ilan dito ay ang kawalan ng maayos na kaalaman tungkol sa sex education, pornografiya at ang madalas ay ang magulong pamilya o kawalan ng tamang paggabay. Kaya naman iminumungkahi ng Department of Health na magpamigay ng libreng kondom sa mga eskwelahan na tinututulan ng marami, kagaya ni Bea. Para po sa akin, hindi. Kasi once na napamigay yung ganun, parang iisipin nila, ay, gagamitin ko to. Mabuti na lamang at hindi ito itinuloy. Sa halip na pamamigay ng kondom na tila pagsang-ayon sa sex outside marriage, iminungkahi ng isang Christian counselor na dapat magsimula sa pamilya ang pagkakatuto ng isang bata tungkol sa sex. Unang-una, dapat ipangaral sa mga bata ang sinasabi ng Diyos tungkol dito, na ito ay pinapahintulot lamang ng Diyos sa pagitan ng mag-asawa na may basbas ng Diyos. Dagdag pa rito, kailangang mapuno ng pagmamahal ang tahanan upang hindi hanapin ang pagmamahal sa iba. The need for intimacy is always there. Siguro kung buo kami, wala, masaya pa rin kami. Siguro ngayon wala ako dito. Tuloy pa rin siguro study ko, ganun. The many absences of parents brought about by work, by dysfunctional system inside, na yung lehitimong pangangailangan sa pagiging malapit ay hindi natatagpuan sa mga tamang lugar. And because of that, hinahanap tuloy ng mga bata at ang hindi nila maiwasan yung the legitimate longing for intimacy becoming eroticized. Sadyang dumarami ang teenage pregnancies, nagiging masyadong mapangahas ang mga kabataan ngayon. Base na rin siguro pare doon sa peer pressure, sa kanilang mga napapanood sa telebisyon, sa mga impluwensya ng kanilang mga kaibigan. Pero nakita naman natin sa kwento na hindi nagdudulot ng mabuti ang early teen or early pregnancy, or should we say early sexual experience, no, na hindi na angkop sa edad, sa maturity ng bata. Kung kaya naman marunong talaga ang ating Panginoong Diyos, ano, na base na rin doon sa napanood nating istorya kanina ni Luz, ano, na talagang sex should only happen between a couple, a married couple, at nang sa gayon walang komplikasyon. Nagkakaroon ng komplikasyon kapag nabuntis, ayun iyon na uuwi sa abortion, ayun na uuwi sa teenage motherhood or ganyan ang nangyayari, nagiging komplikado ang buhay ng tao tuloy. Kaya dapat tandaan ng mga bata yung sinasabi sa Bible, sa Ephesians 6, na sinasabing gano'n na, children, obey your father and your mother, and that you will have long life. Susunod, kwento ng isa pang laki sa hirap, alamin kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay upang makaahon sa hirap na kinalakihan. 10 magkakapatid sila Cynthia. Kaya naman, ang kinikita ng ama bilang driver at ng ina bilang mananahi ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan. Siyempre lahat ng parents, mahal nila yung anak nila. Gusto nila ibigay yung 100% na support. Pero hanggang doon lang kasi yung kaya nila eh. At the age po ng mga grade 1 ako, kasama na po akong nagbebenta ng gulay ng lola ko tsaka fruits sa palengke. Hindi lamang lola ang pinuntahan ni Cynthia. Umikot siya sa iba't ibang kamag-anak para kumita ng pera. Auntie ko, ang negosyo niya is yung mais. Pinapahimay niya sa akin yun. And then merong tindahan siguro mga 2 kilometers mula sa palengke. Pag nahimay ko yung lalakarin ko yun, bebenta ko siya ng siguro 2 pesos or hanggang 5 pesos. Yung may-ari ng bakery, ang uncle ko din, lunchtime, babalot ako ng tinapay. Ang bayad sa akin doon, isang supot na tinapay naman. Ngunit kapalit ng pagtulong ni Cynthia sa pamilya sa murang edad, Yung Sabado at Linggo, di ba mga bata, oras ng laro yan. Di ba maglaro ka sa mga klase mo or kalaro mo. Ako po hindi. sa pagtungtong sa high school, saglit na huminto sa pag-aaral si Cynthia upang magtrabaho sa isang kamag-anak. Doon po ako naka-experience sa ganang madugong buhay kasi naglalaba po ako para magkaroon lang po ako ng konting rest. Tutulog ako sa CR. Dumating yung point na narinig ko sa isang kaibigan, pag daw naligay ng bawang sa kilikili, magkakaroon ko ng lagnat, baka sakaling maniwala, makakapagpahinga ako. Nahuli ako, may bawang ako. Lalo akong pinagpunta sa palengke.
Kasi ganun katindi yung scapegoat ko para lang makapagpahinga ng bata. Nung nalaman na ganun yung ginagawa sa akin, umuwi ako ng Bulacan, doon ako nag-aral. Sabi ko, ayoko nang ganito, gusto ko makatapos. Tinupad niya ang pangako sa sarili. Nagsumikap siya at upang maitawid ang pagpasok sa kolehiyo, naging scholar si Cynthia. Patuloy pa rin ang pagiging working student niya upang matustusan ang iba pang pangangailangan. Na-assign po ako sa PCBS. July 1987, dun po ako nakatanggap sa Panginoon. Kasi that time po, meron po silang display na 4 spiritual laws. Binasa ko. And then, nung prayer of acceptance na kay Christ, tumulo na po yung luha ko nung I accept Christ as personal Savior and Lord. Parang mula ngayon, I surrender all my life. Tumitingin po sa puso ko. Hindi ko po alam kung anong klaseng feeling meron. Pero yung peace of mind na kailangan ko, yung kapahingahan, naramdaman ko. Mas bumuhos ang pagpapala sa buhay niya. Kaya naman sa wakas ay natapos ni Cynthia ang kanyang pag-aaral. Bunga nito, naging madiskarting ahente siya sa pagsisimula ng kanyang karera. At ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Ilan sa kanyang pinagkakaabalahan ay ang sariling spa at ang organic crops na nagmula sa ekta-ektarya niyang bukirin. Upang mas mapalago ang mga ito, hindi huminto sa pag-aaral si Cynthia. Pag po kasi feeling mo, ayaw mo na mag-aral, stop ka na. Ayaw mo na matuto kasi tapos marami ka ng pinag-aralan eh. Feeling mo magaling ka na. Pag feeling mo magaling ka na, hindi ka na ma-asenso, hanggang doon ka na lang. Dapat habang humihinga ka, diretso pa rin yung pag-aaral mo. Kung hanggat meron kang chance para matuto, mag-excel, diretso lang. Every year nag-aaral po ako. Tapos last year, yung ginawa ko sa Singapore, nag-aaral pa ako ng payslip without surgery. Hindi ako naglakwatsa. Ginawa ko lahat ng pwede kong mapag-aralan para pag-uwi ko ng Pilipinas, magamit ko. At ngayon po, meron akong payslip without surgery na sobrang napakalakas po ngayon sa clinic namin. Sa Thailand po, yung inaral ko po lahat ng sequence ng massage doon. Higit sa kanyang pinag-aralan sa iba't ibang institusyon, ang mga itinuro sa kanya ng kanyang pinagdaanan sa buhay ang mas tumulong sa kanya upang marating ang rurok ng tagumpay. At lahat ng biyayang kanyang natatanggap mula sa Diyos, ibinabahagi sa iba. At kung ano po yung tinatamasa ko ngayon na sobra siksik diglig, ang gusto ko po mangyari, yung maging channel of blessing ako. Hello, Doktora Cynthia. alam mo, Mare, yung naranasan niyang mga bata pa siya, nahirapan siya at natuto siya ng negosyo, yung pala ay blessing in disguise. Yes, that's Sapagat right. ngayon, talaga namang grabe siya pagdating sa negosyo. Kaya ako naniniwala, may mga tao ang gift nila, may anointing sila sa business. Eh. Tsaka hindi, palagay ko pare, yung mga pinagdaanan nating lahat, mahirap man yan, madali man yan, parte pa rin yan ng pagbubuo ng ating karakter at paghahanda para sa ating kinabukasan. Yun nga lang, dapat tayo ay tatahak ng ating landas ng kasama ng ating Panginoon Diyos para naman diretso ang ating buhay at hindi paliko-liko. Tama. At saka yung blessing mo, dapat isi-share mo para lalong padami ni God. Yes. Tulad ni Doktora Cynthia. So God wants us to be happy and prosperous. He plans from the beginning that we will be enriched and will have an abundant life. But unless we remove our focus on our problems and not allow our challenges to distract us, we might miss God's plans for us. The Bible in the Gospel of John 10:10 reminds us that the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full, said the Lord. Sometimes we wonder why a good God allows some people to be born into poverty and some into affluence. This does not mean that we have an unfair God. Remember that God rules the universe and He allows everything to happen for a purpose. He wants us to reach out for Him, get to know Him, and have a personal relationship with Him. Thank you all for watching. We hope that all the stories we featured on the show inspire you and give you renewed hope. God bless you more. Love the Word. Live the Word. See you next time. Sa ating Big Monday giveaway, sa inyo na itong sling bag, tumbler at grid organizer kung kayo ang ika-12 caller, texter at FB post na nakasagot ng tama sa ating question of the day. Ang tamang sagot ay Laki sa Hirap. Meron lamang kayong 48 days upang kunin ang inyong regalo sa aming studio sa 3rd floor ng Sagittarius Building, HV de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Magdala lamang kayo ng valid ID.
Ngayong Martes, Dream mo ba maging artista at negosyante? Pakinggan ang kwento ni Chinky Tan. dream mo bang tumulong? Kilalanin si Teresa ng Davao. Dream mo bang magkaroon ng more love sa bahay? Alamin ang kwento ni na Jane at Paul. Dream mo bang maging milyonaryo? Kilalanin si Jimmy. Ang kanilang dream stories at ang aming papremyo sa Follow Your Dream. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.